At ang tandaan po natin, itong problema din ito eh. Yung iba, yung faith, ginagawang law, ginagawang obedience. Yan ang sinasabi dito sa Romans 3:21. Number 1, hiwalay sa law, yung righteousness by faith. Galing sa Diyos, biblical, nasa Biblia, yung righteousness by faith po. In fact, buong Bible, yun lang ang turo. And pag pumunta ka naman sa verse 22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ. By faith lamang po. At ang tandaan po natin, itong problema din ito eh. Yung iba, yung faith, ginagawang law, ginagawang obedience. Yes. Diba, ginagamit nila yung James. Discuss din natin yung James later on eh. In fact, susunod pala, discuss natin yung James eh. So, sabi, faith without works is dead. Kaya nagiging emphasis, yung faith ay obedience. No. Faith is not obedience. Faith is a relationship. It is a connection with Jesus Christ. Tandaan po natin, ang faith po hindi obedience. Ang faith ay relasyon kay Jesus Christ. Ang faith ay sinasabi mong makasalanan ka, Lord, have mercy on me in this way. Nagkakaroon ka ng connection kay Christ. Yes. Kaso yung iba, ang faith ginagawang pagsunod. Hindi po. Tama, Pastor, no? Totally nakabaliktaran yan ng mga naiintindihan ng marami na sa fruit of your salvation and your faith, yung bunga ng faith mo is kaligtasan. Yung bunga ng faith mo is obedience. Kaya pag dinugtong mo agad, Pastor, yung faith dun sa obedience, isa na namang malaking kalituhan sa mga kapatid. At yun yun yung parati nilang ginagawa. Yun yung nakakalungkot, Pastor. Kaya hindi nawawala yung kalituhan sa mga kapatid eh. Sa totoo lang, kahit paanong libro gamitin nila, mayroon nga akong kilala, Pastor, ang tawag ko sa kanya, Pastor by the book. Kasi yun lagi yung parati niyang ini-insist, pero pabalik-balik lang din siya dun sa cycle nung kanyang tinuturo na righteousness by faith, and then pag yung faith mo, ang gagawin sa'yo ng faith mo is obedience agad. No, kaya nga may isa akong pag-aaral na sinasabi niya sa Pastor, di ba? Naniniwala ako na yung fruit of salvation is hindi diretsong obedience. Yes. Character growth. Yes. Character changing ng ginagawa ng ating Panginoon. Yun yung fruit of the Spirit na ibinibigay sa atin. At another another fruit na lang yun nung bunga na meron na tayo, nung fruit of the Spirit. Kumbaga, Pastor, yung mangga, may another byproduct pa yan. Pwede mo siyang gawing pwede mo siyang gawing dried mango. Yes. Ang dami. Ganun ko siya tinitingnan. Hindi siya napakaganda na sinabi mo, kung ididiin lang natin, ang tunay po na resulta ng pagiging ligtas, ang tunay na bunga ng kaligtasan ay character. Yes. Yung nasa Galatians, love, joy, peace, patience, faithfulness. So, good character. Kapag naligtas ka, magiging magbubunga, gagawa yung Holy Spirit sa buhay mo, magiging mabuti yung character mo, magkakaroon ka ng love, magkakaroon ng kapayapaan, patience. And then, diyan pumapasok yung John 14:15, Mark Paul. If you love me, you will keep my commandments. So kung meron ka ng love, saka ka makakasunod. Yun ang tamang gamit ng John 14:15. Ang talagang resulta po ng kaligtasan is character, good character. And then after good character comes obedience. Another byproduct, sabi mo nga, dried mango na. Hindi na mango, kundi dried mango. Kung titiyan natin, Pastor, yun yung faith, Pastor, yan yung nagbubukas sa atin ng daan para sa isang relasyon sa ating pong Panginoon. Yes. Kumbaga, Pastor, yan yung kamay, kagaya nung nasa logo natin, no? Yan yung kamay, Pastor, na ipinangabot natin sa may butas. Amen. Na kamay ng ating Panginoon. Yan yung faith na tayo, pinagpapakumbaba natin yung sarili natin at iniaasa natin yung ating sarili sa pag-abot dun sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Yun yung faith, Kaya siya righteousness by faith. Iniaasa mo yung righteousness doon sa pananampalataya mo sa gumawa ng righteousness na yun sa'yo. Kasi sa sarili mo, wala kang kakayahang gawing righteous yung sarili mo. Kahit ano pang gawin mong pagsunod sa kautusan, sabi nga kagaya ng sinabi ni kanina, magiging good works lang yan na pabilang sa good works kapag itinanggi mo na yung good works mo, ginagawa mo para sa kaligtasan. Pero palagay ko, Mark Paul, basahin ko yung naiiwang salita dito sa Romans 3:22 eh.
The righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Hindi po sinabing to all who obey. Meron din akong alam na na pastor na ganyan, yung believe pinalitan niya ng obey eh. Doon pa sa John 3:16 Kaya For ko yan. God so loved the world that He Important ba gave yan? His only begotten that whoever obeys Him, sabi yung Idiniin pa believe- ng idiniin, ano? Oo nga eh. My brothers and sisters, the foundation of salvation is obedience. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Here comes your part and mine. That whosoever believes. Who told us to believe? God. Now let's read the verse again. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, say, that whosoever obeys. That whosoever obeys, finish the verse now, should not perish, but have everlasting life. Whosoever obeys. In your religious life, obey God. In your business life, obey God. In your romantic life, obey God. In your church life, obey God. In your educational life, obey God. In your recreational life, obey God. You name the aspect of life. In every aspect of your life, finish my words, obey God. Because obedience is not only the foundation of salvation, obedience is the foundation of a blessed life. Talagang matindi yung pastor na yun eh. Oo. Yung believe pinalitan ng obey, binaligtad po. Grabe Sa yun, kanya ano? po natin, Matinding, ano yung pastor, matinding pagsalaula sa Bible. Yes. Ganun katindi yung violence na ginagawa niya sa salita ng Diyos. Babas